And then, auto-unwrap na lang natin. Medyo nakakatamad mag-unwrap. So, lazy. Discard natin. So, ayan. Meron akong floorboard. So, most likely, nakadelete yung ilalim kasi di naman kita. No? Before we proceed, go and bake that. Gawin natin 2K na lang para hindi blurry. Bake selected texture. Ayan. So, okay na siya. Balik tayo dun sa paintbrush. So, now, lagyan natin wood. Bawa, ito yung lalagyan natin. Ayan. So, medyo nakakatamad. Ayoko na. Okay na yan. Pwede pa naman, ano, for example din, ganito, if you want to create a variation, kasi masyadong boring na, ganyan lang. Gawa tayo ng another layer. Let's create, I think, what it, brown. Time consuming kasi maikli lang yung ano natin eh. Multiply. Now, gawin ko siyang, ang multiply kasi is, alam niyo naman yung Photoshop, multiply. Okay, baka kasi wala. So, let's create a black mask. Now, under mask, pwede tayo maglagay dyan ng generator. Ano ba yung generator? Last week, wala naman yan, sir. Masking lang naman ang dinagdag nyo last week. Si generator kasi, UV. Kuwari, gusto mo mag-randomize yung color per mesh, pwede yan, mag-work. Click natin. Pansin nyo, meron siyang difference. Mayroong ibang shiny, merong hindi. Yun yung usage niya. So, saan siya nilalagay, sir? Yung generator na yan. Meron kayong black mask, right-click. Remember, kapag ito yung fill, pansinin nyo yung properties. Ito yung fill, yung mask, iba rin yung properties. Right-click, and then create a generator. Maraming generator dyan. Grayscale, dripping, UV checker, etc. So, UV randomize natin. Usually, ginagamit most of the time. Oh, ira-randomize mo. Kasi, pagka wala yan, pansinin mo, plain lang siya. Diba? So, dagdagan natin, taasan natin yung intensity. Ayan, magkakaroon siya ng difference. So, kapag wala, ito yung meron. So, mas interesting naman yung ganito. Eh, hindi naman lahat ng wood is na worn off ng iba-iba, di ba? So, gusto mo pa siyang i-randomize, click mo lang to. Kasi mag-work yan kung ang mesh mo is like this. Ito kasi naka-polygon siya eh, per mesh siya eh. Hindi siya mag-work kung halimbawa isang ganito lang. No, gagawa ka talaga ng parang brick effect. So, ibig sabihin kasi niyan, separate yung object. Ayan. So, let us explore pa yung other. Delete natin. Delete natin. Delete. Meron pa dyang, let's say, generator. Meron ditong, let's say, inflate metal edge position. Ang konti pala pag ganito, masking. Texel. RGB na kasi to eh. Parang adjustment layer na kasi to, so wag na lang to. Generator ulit, sorry. Ambient occlusion. Uy, naka-invert. Yung ambient occlusion, usually yun yung black and white, di ba? Pwede mo yan i-invert. Invert natin. Yes. If you want yung edges lang, yung magkaroon, pwede siya. Yan yun, yung ambient occlusion. Ulitin natin, nandun yun, sa may mask, ilalagay yung generator. No? Ulitin ko, generator, ito yun. Tanong, UV randomize. Yan yun. Kasi masyadong plain kung wala. So, another one. If you want another depth dun sa scene mo, gawa kayo ng, ng overlay color. Sabihin na natin, overlay na lang. Huwag na lang
multiply. Right click, gawa tayo ng generator. Ambient occlusion. Ambient occlusion, sorry. Ambient. Yung mga edges, no? If you want to put a dirt sa edges, invert mo lang yan. Taasan mo lang yung global blur. Yan. Balance. Di ba mas mukha siyang okay kesa yung, yan, naglagay ka lang ng dirt, okay na siya. Pero kapag ka magdadagdag ka nito, and then dadagdag pa tayo another dirt. Halimbawa, color. Yan. Kunwari, dirt, no? Black. Gawin natin multiply. So, hindi ka naman kailangan ng height map. Off na natin. Color lang ang kailangan natin. Multiply. Gawa tayo ng black mask. And generator natin. Right click. UV. So, bawasan na natin siguro effect. This one, siguro masyadong mataas yung intensity. Next is, wala iba yung color na ito. Ibayin natin yung color siguro. Wala tayong fill. Fill, color lang naman ang kailangan ko. So, let's go for orange. Then, lagyan natin siya sa ilalim. Black mask. And, fill. Uy, sorry. No, dapat hindi kasama yan. Yeah. So, paano mag-export, sir? Same lang, last. Bakit ganun yung kulay nun, dirt? It looks odd. No, multiply na lang daw. Looks odd. Off natin yung shininess. Kaya. In layer. Export na natin. Halimbawa yung texture. Yung mesh muna. Export. Desktop. Lagay tayo ng folder. Name is floor. And floor. Exported na daw. Okay na. And then, yung texture naman. Output template will be PBR metallic roughness. Settings. Export natin siya dun sa may folder, which is nandun din yung floor. Export. Save. Settings. Export. So now, pwede ko i-hide to and i-re-import natin yung galing sa Substance Painter. Since nandun kasi yung tamang UV, floor, OBJ, natin. So we have to hide yun. Okay, next is, lagay tayo ng, wag Lambert, gamitin yung standard surface kasi mas maganda yung effect niya. A standard surface. Now, okay. Focus tayo dun sa material na ginawa natin. Ito yung floor. Name natin siya as floor para hindi magulo. Floor material, ayun, drag and drop, middle mouse. And drag and drop natin yung base color. Ulit, sa hypershade, lagay natin yung color. Sir, yung kulay nung aking monitor is ganun, parang ang labo. Okay lang yan. As long na
Hindi naman affected yan sa rendering. Yan lang talaga yung viewport. Parang ang dilim. Next is, lagay natin siguro yung normal map. And floor material, lagay natin siya sa geometry. Bump mapping. Siyempre, normal map siya. Tangent space normals. Hindi siya bump map. Ang default bump hindi siya bump, kundi tangent space normals. Arnold natin. So, try natin mag-test ng render. Save muna natin. So, for lighting, next week kasi, ayun nga, sana may texture na yung mga sinyo. Ayan. Makita nyo meron siyang variation. Yung room, alchemy room. So, wag kayo magka-create lang ng isang source light. So, what I have here is meron akong light sa taas, meron ako sa window, and meron akong small orb here. Probably magdadagdag pa ako. Kasi mas mumukhang interesting yung scene nyo if you have a multiple light sources. Yan. So, meron ng texture yung floor. Yan. And pag tumingin tayo ng far away, ayun, merong shiny na floor, merong hindi. Meron siyang variation. Okay? So, off ko muna to. So, kung may mga nagtatanong ng finals, halimbawa na texturean nyo na lahat, ang gagawin nyo is turntable. Yung paiikutin nyo, yung scene. Animation siya. 10 seconds. So, i-ready nyo na yung laptop. Kaya? Sige, ano na lang. Sabihan mo ko agad Ano nangyari? Kailan mo siya huli na-access? Wait. See. Virus kasi. Baka na new access kasi siya. Parang nare-recognize na parang old. Hindi siya bagong PC siya. Ganun.